Kapag ikaw ba ay magdarasal, kinakailangan ba mag-ano ka muna, mag-sign of the cross ka ba muna? Yung ganyan-ganyan. Kailangan ba gagawin ba muna yun ng isang, alam mo yun, ng isang tao bago siya magdasal? So, biblical ba siya? Wala sa Bible, pag-assign of the cross. So, gawa siya ng tao. So, napakadelikado nun na ang susundin natin ay yung paggawa ng tao. O yung Ang napakinggan ninyo ay grupo ng Born Again, sila si CG David. Ito ang aral na ginawang katatawanan nitong mga Born Again, mga kapatid. Pakinggan natin sila si CG David. So, ang pag-uusapan natin ngayon guys, kapag ikaw ba ay magdarasal, Okay. Unang tinatalakay nila yung pag-antanda ng cross, sign of the cross. kinakailangan ba mag-ano ka muna, mag-sign of the cross ka ba muna? Yung ganyan-ganyan. Kailangan ba gagawin ba muna yun ng isang, alam mo yun, ng isang tao bago siya magdasal? So, biblical ba siya? O So, sa mga sola scriptura, Bible alone, dapat yung letra por letra mabasa sa Biblia. Pero nakita ko sa picture ni CG David bilang pastor daw siya ng Born Again, nakasuot siya ng istula. So kung gusto nila letra por letra, sige nga, saan mabasa sa Biblia na utos ng ating Panginoon Jesucristo, magsuot kayo ng ang mga disipulo na istula, kung letra por letra talaga. Diyan pa lang. Oh. Wala na. Kung gusto kayo, letra por letra. Dahil wala daw mabasa ng ating Panginoon Jesucristo nag-antanda ng cross, wala daw mabasa kahit yung mga apostolis o noon pa mang sa lumang tipan, sasagutin natin ito. yun. So, sige. So, simulan na natin. Sinong gustong sumagot? Okay lang ba mag-sign of the cross? Sinong gusto sumagot sa inyo guys? So imagine, sila mga kapwa born again, pero si CG bilang pastor ang nagtanong, sa mga disipulo daw niya, okay lang ba? Dapat, dito ninyo itanong sa mga Katoliko. Alang naman, tanungin yung disipulo mo na sign of the cross, anti-Catholic, natural na ang sagot ay sign of the cross. Okay lang ba daw? sagot, bro. Ayun, yun. Okay, so share ko lang sa inyo. Back then kasi, naging tradition namin ng family ko ang pag-assign of the cross. So, hindi So ibig sabihin, itong nadala niya na disipulo niya, dating Katoliko, kahit si G. David, dating Katoliko. Yun ang problema talaga, mga kapatid, no? Yung pagtanong ni CG David, na isang pastor, sa kanyang mga disipulo na dating Katoliko. Pero tingnan natin ang nasa Biblia. Di po ba may babala na sa Biblia? Unang Juan 2:18-19, nandito na ang mga antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihuwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi kasama natin. So, sino daw ang mga antikristo? Yung humihiwalay. At sabi ng disipulo, nagiging tradisyon daw sa kanilang pamilya. Dahil ang mga born again, kadalasan anti-tradisyon, pero di alam nila na gumagawa din sila ng tradisyon. Halimbawa, yung bilang pastor nakasuot ng istula, asan yan mabasa sa Biblia? Di ba wala? Batay yan sa tradisyon. Pero yung tradisyon ba'y pinagbabawal kahit sa King James Version, sa Gideons? Malinaw yan sa Gideons. Ito, mabasa natin 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Therefore, brothers, stand fast and hold the tradition which you have been taught, whether by word or our letter. Dito pa lang, supalpal na ang mga Bible alone na paghawakan daw umano ang kanilang aral na itinuturo sa atin sa pamamagitan ng tradisyon. At ito'y sa sulat man at sa kanilang salita. Yun pala ang tradisyon. Okay, tuloy natin. ko alam kung para saan siya. Ginagawa ko lang siya kasi So, magiging leksyon din ito sa lahat ng mga Katoliko, lalo na ang katotohanan ito. Marami
talaga na mga pamilya ngayon, mga kapatid, na di na nagturo ng katikisim sa mga anak nila. Kaya basta lang nabasa, ginawa nila yung sign of the cross, pag ang tanda ng cross, pero di alam. Kaya daling natangay sa mga nagsusulputang sikta ngayon. Dami sa ating panahon ang tinatawag na lukewarm Catholic. Kaya nga, paalala sa Revelation chapter 3 verse 16, anong sabi? So, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Delikado pala yung mga lukewarm. So, paalala lang sa ating mga pamilya na huwag nating kalimutan na mangaral at magturo ng katisismo sa mga anak. Itong nangyari sa kanila, dating mga Katoliko, nag-antanda ng cross noon, nagiging tradisyon umano ng kanila pamilya, pero di alam. No? So, yon, kadalasan kahit ginagawa nila ang pag-antanda ng cross, ngunit di alam dahil walang nangaral sa kanila, walang nagturo sa kanila, kahit sa loob ng pamilya, madaling matangayan sa ibang sikta. Tuloy natin. Nagawa siya ng parents ko. So, naging daily routine namin siya. Nung natuto ako magbasa ng Bible, siya pinaturuan tayo ng tama. Hindi ko naman nabasa sa Bible na kailangan natin mag-sign of the cross. Wala dun. Wala kang mababasa sa Bible na ang mga tao sa Bible, na involved sa Bible, ay nag-sign of the cross. So, Okay, so ibalik natin ang argumentong ito. Dahil walang mabasa sa Biblia na may nag-sign of the cross sa Bible, so therefore, para sa kanila, maling aral ito. yun. Maling aral ito. Sige. Di po ba, ibalik ko sa inyo ang argumento na yan. Di po ba ang ginagamit ninyo na Bible ngayon sa pangangaral ay King James Version? At sa Tagalog na salin ay ang dating Biblia. Di po ba? Yun ang ginagamit ninyo. Ngayon, kung ang argumento ninyo dapat mabasa sa Biblia letra por letra, pag di mabasa ay di paniniwalaan. Kung ang argumento nila na ang ating Panginoong Hesus di mabasa na nag-antanda ng cross kahit ang mga apostolis, bakit ginamit ninyo ang King James Version? May mabasa ba sa Biblia na ginagamit yan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, King James Version at ang dating Biblia na salin na ginagamit ng mga born again? Wala naman. Pero bakit ginagamit ninyo kung ang argumento niyo dapat mabasa sa Biblia? So doon pa lang sablay na. Okay, tuloy natin. Okay. So kumbaga parang ibig sabihin mo, bro, kumbaga dati nakasanayan mo na tong gawin, kaya lang di mo naman talaga alam kung okay ba yun o hindi. Kumbaga naging Yon ang problema. Nakasanayan na ninyong gawin pero di alam dahil walang nagtuturo ng katisismo, walang nagtuturo sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. Paalala natin ang sabi ni St. Anselm of Canterbury, Fides quaerens intellectum, faith seeking understanding. Dapat na ang ating pananampalataya ay talagang makarating sa tamang pag-unawa. Tuloy natin. tradisyon na lang, parang ganon, tama? Yes, bro. Oo, okay. Pero nung nabasa mo sa Bible, nung nakabasa ka ng Bible, wala ka nakitang ganon. Wala akong nakita. Okay. So, yun. So, tama. Bakit mo nga naman gagawin ng isang bagay na hindi naman inutos ng Bible, di ba? Parang ganon lang no? So, sige, ikaw, Nak, baka meron kang So, para sa kanila, sola scriptura, di dapat ituro at gawin ang di inuutos ng Biblia. Balik din natin. Yun lang aral nila na sola scriptura. Saan ba yan mabasa sa Biblia? Even the word sola scriptura, Bible alone, does not found in the Bible itself. However, yun ang aral nila. Sablay na naman. Okay, etong tanong niya sa isang disipulo niya. dagdag. Actually,
gagamit lang tayo ng common sense eh. O sige, dapat gagamit daw umano ng common sense. Maliban sa Biblia, common sense din. Kasi nga, Common from the sense daw. world itself, sign of the cross, dun kasi sila nagkaroon ng idea na, kasi nga yung pinako si Jesus sa cross, di ba may cross? So nagkaroon ng idea na sign of the cross. O Yun pala, dahil pinako ang ating Panginoon Hesus sa cross, doon nagkaroon daw ng ideya na sign of the cross. obviously, yung nagpray nga si Jesus, hindi siya nag-sign of the cross. So wala pa yung idea dun ng sign of the cross. O Hindi yung nanalangin ng ating Panginoong Hesus, walang sign of the cross, so therefore, wala pang ideya ng sign of the cross. Tandaan natin na ang aral na turo ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi lang nakasulat lahat sa Biblia. Kahit nga yung ibalik natin ang word sola scriptura, Bible alone does not found in the Bible. No? Pero yung elemento sa sign of the cross ay pagtatak sa noo at kamay. Binanggit na yan kahit pa noon sa hula pa lang. Halimbawa, sa Exodo Kapitulo 13, versikulo 16, ito ang ating mabasa. Ang paghahandog na ito'y magsisilbing palatandaan tulad ng tatak sa inyong kamay o sa inyong noo. Ito'y pag-alala sa ginawa ni Yahweh nang kayo'y inilabas niya sa Ehipto sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan. See? Ano daw umano ang paalala noon pa man nang niligtas sila ni Yahweh at inilabas sila sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, may paalala sila, may ginawa sila na ito'y magiging tatak, magiging tanda saan daw? Sa noo at sa kamay. Sa Old Testament yan mga kapatid, noo at kanang kamay. At di lang yan sa Old Testament, dapat ituro sa inyong mga kabataan. Saan yan mabasa? Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 7 hanggang 9. At inyong ituturo ang buong sikap, ng buong sikap sa inyong mga anak. At inyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa inyong bahay. At pag ikaw ay lumakad sa daan. At pag ikaw ay nahihiga, at pag ikaw ay bumabangon, at iyong itatali na pinakatanda sa inyong kamay, at mga magiging pinakatali sa inyong noo, at inyong isusulat sa itaas ng pintuan ng inyong bahay, at sa inyong mga pintuan daan. So, kung tingnan natin ang lumang tipan, may prefiguration na may tanda sila o tatak sa kanang kamay at noo, yung palatandaan kung saan nagpaalala sa pagligtas nila nang inilabas sila sa Ehipto. Ngayon, dahil gusto sila letra por letra, may mabasa ba sa Biblia na yung palatandaan na yan na ilagay sa noo ay cross? Dahil para sa kanila, pag di mabasa sa Biblia, di yan dapat paniniwalaan. Tingnan natin. Kung punta tayo sa ang banal na Biblia ni Abriol, Tagalog yan, mabasa natin, lagyan ng cross ang noo. Pero punta tayo sa English. Ito ang mabasa natin sa Christian Community Bible, mga kapatid, para sa mga letra por letra. Ezekiel chapter 9 verses 1 up to 6, Christian Community Bible. Then he shouted loudly in my ear, saying, the punishment of the city is near. See, each one of these has in his hand his instrument of destruction. And the 6 men
came from the direction of the upper gate, which faces north, each one with his instrument of destruction. With him was the man clothed in linen with writing material at his side. They came and stopped near the altar of bronze. Then the glory of God of Israel rose from the cherubim where it rested and went to the threshold of the house. Yahweh called the man clothed in linen, who had the material for writing at his side. And he said to him, pass through the center of the city, through Jerusalem, and trace a cross on the forehead of the men who sight and groan because of all the abominations committed in it. I heard him say to the others, now you may pass through the city after him and strike. Your eyes shall not look with pity. Show no mercy. Do not away with them all. Old men, young men, virgins, children and women. But do not touch anyone marked with the cross. And as they were told to begin with the sanctuary, they struck the elders who were in front of the temples. So, ano daw ang mabasa natin? Lagyan ng cross ang noo at patayin lahat. Ngunit, huwag gagalawin ang merong cross sa kanilang noo. Pa nga nagaganap yung pagpako. So wala pa yung yung meaning ng sign of the cross. Wala pa yun doon sa pangyayari. Ibig sabihin lang naman ni Jimboy dito, yung idea ng sign of the cross is nakuha doon sa pagpako ni Jesus sa cross, tama? And then, ayun, si Jesus nagdasal. Oh, sige. Di po ba para sa kanila dapat mabasa sa Biblia? Ibalik natin sa kanila. Saan po ba mabasa na yung idea? Dapat may batayan din sila. Siya nung panahon na hindi pa napapako sa cross. So obviously, talagang hindi pa nga talaga nagsa-sign of the cross si Jesus kasi nga wala pa yung idea na na napako si Jesus sa cross. Pero may mabasa tayo, gusto nila letra por letra na sa hula pa lamang mga kabatid. Anong sabi sa 4? And he said to him, pass through the center of the city, through Jerusalem, and trace a cross on the forehead of the men. So, sa Old Testament yan. Di po ba gusto nila letra por letra na mabasa? Pero, tanong, batay sa kasaysayan, dahil alam na naman natin na kung tingnan natin ang Protestant na salin mga kapatid, lalo na ang The Living Bible, ang mabasa sa Job chapter 8 verse 8, read the books of history and see. So, ano po ba ang sabi sa kasaysayan? Kaugnay sa pag-antanda ng cross. Ito'y mabasa natin sa Europe Before Modern Times by O'Brien, page 194. The sign of the cross and the veneration of the martyrs come from the most ancient times. Sunday was kept holy from the time of apostles. So, malinaw na kahit Sunday, J. Solis, the day of the sun, ay banal na sa panahon ng mga apostoles. Kaya sa Pahayag Kapitulo 1, versikulo 10, sa Spanish Bible, yo poy en el Espiritu en el día del domingo. Sa Ledger Translation Bible, I was worshiping on the day of rest when I heard voice behind me. At kahit di man natin mabasa letra por letra na ang mga apostolis ay nag-antanda ng cross, mabasa naman natin sa Biblia na binanggit ni San Pablo na ipagmamalaki daw niya ang mga bagay sa cross ng ating Panginoong Hesus. Kaya
nagiging simbolo na sa pananampalataya. Saan ba yan mabasa? Galacia, Kapitulo 6, versikulo 14, naway di ako magmalaki sa anumang bagay maliban sa cross ng ating Panginoong Heso Kristo. See? So ano ang ipagmamalaki niya? Yung cross. Mas higit na pinagmamalaki ni San Pablo ang krus ng ating Panginoong Hesukristo kaysa anumang mga bagay. Kaya ang Katoliko, mga kapatid, ang mga kaanib ng simbahang Katoliko, kahit saan tayo nakapunta, kahit nakasakay tayo ng bus, kahit nakasakay tayo ng jeep, at dadaan tayo sa simbahan, o kaya kahit nakasakay tayo sa eroplano, bago lilipad, mag-antanda ng cross tayo. Dapat tayo mga Katoliko dahil pinagmalaki natin ang cross ng ating Panginoon Hesukristo gaya ng pagmamalaki ni San Pablo sa cross ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi dapat natin ikahiya kahit ang mga siktang gawa lang ng tao ay anti-sign of the cross at ginawang pinagtatawanan nila. Dahil ang tanda ay tanda ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung tingnan natin ang mabasa sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, ito ang mabasa natin. Sapagkat ang mensahe ng cross ay kahangalan sa mga napapahamak. Ngunit para sa ating mga naliligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Nako, sino ang matatamaan dito? Para sa mga hindi naliligtas daw, ano ang mensahe ng cross? Foolishness lang. Kapahamakan, mga kapatid. Gamitin natin ang English. Ito, 1 Corinthians chapter 1 verse 18 sa New American Bible. The message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Napakalinaw. Para sa ating naligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Sino ngayon ang natatamaan na sinasabing di kailangan ang cross? Pero alam nyo ba na si San Pablo may babala, meron daw lilitaw na mga kaaway sa cross ng ating Panginoon Hesukristo. Una, yung demonyo pa lang nang itaas natin ang cross. Sa deliverance and exorcism, ecce crocem domini, fugiti partis adversi, crox sacrasit mihi lox, non dracosit mihi dox, vadi retro satana. Abay, grabe. Grabe ang aversion ng mga demoniacs. Ng demonyo mismo sa loob ng katawan. Pero, bakit? Natural. Kalaban sila sa cross ni Kristo. Anong sabi ni San Pablo? Sa Filipos Kapitulo 3, versikulo 18, sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo, at ngayoy sinasabi ko sa inyo na may pagiyak na sila ang mga kaaway ng cross ni Kristo, na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan. Mga kapatid, delikado yan. May mga kaaway sa cross ng ating Panginoon Jesucristo. Mag-isip-isip na kayo, sino ba ang allergic ng cross ng ating Panginoon Jesucristo? Di po ba yung mga anti-Catholic napaka-allergic sa cross ng ating Panginoong Jesucristo? Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. To make his message known is our response.